Prudencio Love Stories presents Her Investigative Suitor. Written by Sabina. Ano pong ibig nitong sabihin? Wala po ako maintindihan. Maaari po bang ipaliwanag ninyo? Naguguluhang tanong ni Luke habang nakatingin sa mga papel na ibinigay sa kanya ng ama ni Hyacinth. Pa, kailangan po ba talagang sabihin natin to kay Luke? Sa tingin ko naman po ay hindi na yun mahalaga. Alam ko naman po ang gagawin. Matagal ko na pong kinalimutan ang ganyang kalagayan ko pa. Pakiusap naman ni Hyacinth, ngunit desidido na ang ama. Sa isip nito ay mas mainam ng malinaw ang lahat sa pagitan nila. Na-diagnose si Hyacinth sa isang rare condition na tinatawag na hypopituitarism. Ang kondisyong ito ay hindi pinapayagang makaramdam ng pagmamahal ang taong meron ito. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Luke? Ibig sabihin, sumuko ka na dahil sinasayang mo lang ang oras mo. Hindi mo ba magagawang paibigin si Hyacinth dahil wala itong kakayahang magmahal? Kaya ngayon pa lang, itigil mo na ang ginagawa mong panliligaw sa anak ko, Luke. Diretsong saad ng matanda, ngunit nagtatanong lamang ang mga mata ni Luke nang tumingin kay Hyacinth. Hindi niya maintindihan. Alam niyang may kakaiba sa mga tinging ipinupukol sa kanya ni Hyacinth. Kung kaya't ang paniwalaan ng sinabi ng ama nito ay mahirap para sa kanya. Kailan pa po to? Tsaka, paano niyo nalamang may ganitong kondisyon nga si Hyacinth? Naiintindihan kong may medical certificate kayo pero paano po kayo umabot sa puntong nalaman ng doktor ang ganito? Hindi naman po to basta-basta malalaman agad, hindi ba? Tanong pa ng binata. Animoy sinusuri ang bawat detalye. Umaasang sa ganitong paraan ay makakahanap siya ng butas. Nalaman namin to nung 16 na taon siya. Noong akala namin ay nagkakamubitihan na sila ng kaibigan niya ay tsaka niya na inamin na wala siyang nararamdaman na kahit na ano. Doon pa lang ay naghinala na kami agad. Nasa lahi ng mama niya ang ganoong kondisyon. Kaya't minabuto naming ipatingin siya. Katapos ay doon namin nakumpirma ang ganong kalagayan niya. Kaya't hinihiling ko ang respeto galing sa iyo, Luke. Kung talagang mahal mo si Hyacinth, hindi mo na siya pahihirapan pa. Nakikiusap ako na kung maaari ay huwag mo na siyang guluhin pa. Dahil imposible ang pag-ibig na pinapangarap mo galing sa kanya. Pasensya ka na, iyo. Huwag ka nang umasa. Tumangutango ang binata at muling bumaling kay Hyacinth na hindi maipinta ang muka. Bagamat na ipaliwanag sa kanya ng mabuti ng ama nito ang tungkol sa kondisyon ng dalaga, ay may nakikita siyang kakaiba. Posible kayang magamot yun? Kung ganun, maaari ko po bang kausapin sa huling pagkakataon si Hyacinth? Paghingi nito ng permiso, ngunit masama ang loob lamang na napaiwas ng tingin ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit labag sa loob niyang malaman ni Luke ang tungkol sa kondisyon niya. Mag-uusap na lang tayo sa ibang araw. Medyo kasi hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Wala ako sa mood makipag-usap kahit kanino. Mauna muna ako sa inyo, Papa. Luke, papasok na ako sa kwarto. Tsaka na lang tayo mag-usap. Usal ng dalaga at tumayo mula sa pagkakaupo. Tsaka ito naglakad na patungo sa silid niya. Nakakainis naman. Kailangan pa bang malaman yun, Luke? Habang buhay ko bang dadalhin ang kakaibang sakit na to? Sa tuwing may magtatangkang manligaw ba sa akin, paulit-ulit itong papaalala sa akin. Kung pwede naman sanang kausapin ko na lang si Luke at sabihin hindi ko magawang ibigin siya dahil hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pero bakit ganun? Bakit ayaw kong malaman ni Luke yun sa magkaibang dahilan? Sadya kayang sa lahat ng nakilala ko, ay si Luke lamang ang nagpakita ng kakaibang pagmamahal sa akin. Pagmamahal na kahit kailan ay imposible kong maramdaman para sa kanya. Saan nito sa sarili ng mahiga sa kama at napatitig sa kisame. Samantala, may pagdududa sa isipan ni Luke nang umalis ito. Kailangan ko makausap si Hyacinth. Hindi ako susuko ng basta-basta lang hanggat hindi ko nalalaman ang nasa isip niya. Naniniwala akong may paraan pa. Hindi ako titigil hanggat hindi yun nalalaman. Hindi ko pa naman nagagawa ang lahat. Malay natin ay pagtsatsaga lamang ang kailangan para gumaling si Hyacinth. Kung kaya't nakahanda akong gamutin siya. Pagsasalita ng binata habang minamaneho ang sariling sasakyan. Papunta ito ngayon sa klinik para magtanong-tanong. Magandang umaga, Mr. Luke. Napadalaw ka yata. Magpapatingin ka ba? Sakto at wala akong appointment sa mga oras na to. Halika, dun tayo sa opisina ko. Pag-aaya sa kanya ng doktor tsaka naglakad patungong opisina nito.
Sumunod naman siya at kinuha ang cellphone kung saan lihim niyang nakuhanan ng litrato ang hawak na medical certificate kanina. Hindi ako magpapatingin, doktora. Gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa kakaibang kondisyon na to. Tsaka niya ipinakita ang litrato sa doktora. Tiningnan naman yon ng doktor, tsaka napatangu-tangu. Hypopituitarism. Bulong nito. Posible po ba ang ganyang kondisyon, Dok Sara? Tsaka, kung sakali man ay may kagamutan po ba to? Tanong ng binata kaya napatingin siya sa kanyang doktor. Ang kondisyong ito ay may kakulangan sa pag-produce ng hormones at sa kasamaang palad, Mr. Luke. Wala pang natutuklas ang lunas para dito. Sa kabilang banda, maaari naman itong maagapan. Saad ng doktor at ibinalik kay Luke ang hawak nitong cellphone. Maagapan? Ibig sabihin ba nun, Dok, ay maaari pa siyang makaramdam ng pagmamahal? Sumibol ang kaunting pag-asa sa puso ng binata nang marinig yun. Ang kondisyong ito ay hindi scientifically and clinically proven na ang mga taong meron nito ay hindi nga nakakaramdam ng pagmamahal. Kadalasan ay nakatatak lang ito sa isip nilang wala silang kakayahang makaramdam ng pagmamahal. Kung kaya't ang nangyayari ay nagagawa nilang manipulahin ang isipan nila at ang nasa paligid nila na hindi nga sila nakakaramdam nun. Ang hypopituitarism ay nakukuha pagkatapos ng brain surgery. Kadalasan, kung ikaw ay nasa ganitong kondisyon, hindi mo magagawang kontrolin ang mga hormones sa katawan mo, kung kaya't kinakailangan ng palagiang check-up. Nang dahil sa sinabi ay napaisip ng malalim ang binata. Ang sabi ay nasa lahi ito ng ina ni Hyacinth. Pero bakit nakuha ito pagkatapos ng brain surgery? Wala namang binabanggit sa akin si Hyacinth na sumailalim siya sa ganong operasyon dati. Posible kayang nakalimutan niya lang? Nang makaalis ay hindi yun mapigilang isipin ng binata. Ang mga katagang binitawan ng ama ni Hyacinth, ang reaksyon ni Hyacinth at ang mga sinabi ng doktor na kasalungat sa ipinaliwanag sa kanya ng ama ni Hyacinth. Nakakalito. Si Hyacinth lang ang makakasagot sa lahat ng to, kaya kailangan naming magkita. Anya pa sa sarili at tinawagan si Hyacinth. Look, sagot nito sa kabilang linya. Hyacinth, may tanong sana ako. Sumailalim ko ba dati sa brain surgery? Kung okay lang sana, natanungin ko yun sa'yo. Lakas loob na tanong ng binata. Alam niyang personal ang tanong na yun, ngunit iyon lamang ang paraan para makumpirma niya ang lahat. Luke, wala akong planong sabihin sa'yo dapat ang kondisyon ko. Matagal ko na kinalimutan yun, at ayaw ko na sanang balikan pa. Kaya pakiusap, huwag na natin pag-usapan pa ang kahit na anong tungkol sa kalagayan ko. Naiiyak ang tinig ng binata sa kabilang linya dahil sa sama ng loob. Pasensya na, Hyacinth. Napahilamos sa mukha ang binata tsaka isinandal ang ulo sa headboard ng sasakyan. Pwede ba tayo magkita? Kahit sandali lang, Hyacinth. Gusto ko lang sa personal tayo mag-usap. May sasabihin lang ako. Kaagad namang pumayag ang dalaga at palihim na umalis sa mansyon nang hindi nalalaman ng ama. Hyacinth, sigurado ka na ba talaga makikipagkita ka pa kay Luke? Baka mamaya ay malaman pa yan ng iyong ama at magalit pa siya. Alam mo naman kung paano magalit yun, hindi ba? Nag-aalalang tanong ni Tara sa kabilang linya, ang kaibigan niya. Napalingalingan naman si Hyacinth sa paligid at mabilis na nagtago ng mamataan ang isa sa mga gwardya ng ama niya. Bakit naman siya magagalit? Hindi ko nga rin alam kung bakit pinagbabawalan niya rin akong lumabas ng walang kasama. Nakakairita kaya ang ganun, Tara. Gusto ko lang namang mamuhay ng normal. Hindi yung ganito. Nagsasawa na akong palaging may nakapalibot na gwardya sa paligid ko. Ang hindi ko rin alam ay palagi siyang tutol sa mga lalaking magtatangkang manligaw. Hindi niya ako hinahayaang magsalita para sa sarili ko. Para sa buhay ko. Hindi naman ako bata para siya magdesisyon para sa akin. Kung saan na lang ay nabubuhay pa si Mama. Siguro hindi ganito ang kalagayan ko ngayon. Pagsasalita nito at napabuntong hininga. Nang makitang wala na ang gwardya, ay tsaka ito lumabas mula sa pinagtataguan at sumakay ng taxi. Ano na namang balak mo ngayon, Aya? Pagkatapos ng pagkikita niyo ni Luke, ano nang gagawin mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Tanong ng kaibigan kaya't bahagyang napasabunot ang dalaga sa buhok. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang alam ko lang ay gusto ko makipagkita sa kanya. Gusto ko siyang makita, Tara.
Wala namang dapat ipag-alala si Papa sa akin. Hindi ko maintindihan ang ikinakatakot niya. Sagot ng dalaga at tumingin na lamang sa bintana. Look! Pagtatawag ng dalaga nang makarating ito sa tagpuan nila. Lilingalinga pa ito sa paligid sa takot na baka nakasunod ang mga tauhan ng kanyang papa. Hyacinth, buti naman at dumating ka. Akala ko hindi ka talaga makikipagkita sa akin. Huwag ka mag-alala, hindi naman ito magtatagal. Malumanay nang ngumiti ang binata sa kanya kaya't napatango ito tsaka muling luminga sa paligid. Ano ba yun, Luke? Dalian mo at baka may makakita sa atin dito. Ayoko magalit si Papa. Hindi mo pa nakikita kung paano siya magalit. Saan niya dito? Saka pinagkiskis ang dalawang palad. Doon na lang tayo sa loob ng kotse. Iaatid na lang kita pag-uwi. Malapit lang naman sa inyo. Tsaka naunang naglakad si Luke at sumunod naman ito. Nang makapasok sa sasakyan, ay napabuntong hininga ang binata tsaka sinalubong ang mga tingin ni Hyacinth. May huling tanong sana ako, Hyacinth. Kapag nasagot mo ng tama, titigilan kita. Pero hindi ibig sabihin nun na pababayaan kita. Mananatili pa rin ako sa tabi mo at hindi ko hahayaang may iba pang magtangkang manligaw sa'yo. Pero kung makita ko may pag-aalinlangan sa sagot mo, papayag kang sumama sa akin. Lalayo tayo dito ng 1 linggo. Subukan lang natin. Pagkatapos nun ay, kung wala ka talagang maramdaman para sa akin, ay ibabalik kita. Ako mismo ang haharap sa iyong ama, Hyacinth. Pagsasalita ng binata kaya't bahagyang napaawang ang bibig ni Hyacinth. Hindi na inaasahan ang bagay na yon. Ganon pa man ay napaisip ang dalaga. Kung sasama ba ako sa kanya, mararanasan ko kayang mabuhay sa malayo sa nakasanayan ko. Yung buhay na walang gwardya, walang bantay, at saka walang magpapaalala sa akin sa kondisyon ko. Saan nito sa isipan niya tsaka sumang-ayon sa sinabi ni Luke? Ano bang tanong yan, Luke? Bakit parang alam mo ang magiging sagot ko? Pag-uusisa pa nito, ngunit ngumiti lamang si Luke sa kanya. Dahil nararamdaman ko, Hyacinth. Kaya isang tanong, isang sagot, Hyacinth. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Kahit konting-konti lang. Kahit 1% lang, Hyacinth. Sabihin mo sa akin habang nakatingin ka sa mga mata ko. Utos ng binata, dahilan upang bumilis ang tibok ng puso ni Hyacinth. Hindi siya sigurado sa isasagot. Wala nga ba talaga? O hindi lang talaga nito maamin sa sarili? Look, hindi ko alam. Tsaka siya napaiwas ng tingin. Napangisi naman si Luke dahil doon. Kung ganun ay sasama ka sa akin, Hyacinth. 1 linggo lang. Pangako at ibabalik kita pagkatapos nun. Pangako yan, Hyacinth. Saad ni Luke kung kaya't nag-aalangan naman ang dalagang tumango. Pero Luke, paano si Papa? Baka magalit siya. Hindi yun papayag, Luke. Anya, ngunit tila hindi yun alintana ni Luke. Desidido ito sa gusto niyang gawin. Madali lang naman yun, Hyacinth. Hindi natin ipapaalam. Sisiguraduhin ko ring hindi nila tayo matutunton. Pupunta tayo sa kung saan ay wala sila. Kung saan makakalimutan natin ng lahat at tayong dalawa lang mahalaga. Sagot ni Luke, ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalangan sa sistema ng dalaga. Luke, natatakot kasi ako. Nag-iwas ng tingin ng dalaga at hinawakan naman ni Luke ang kamay niya. Ayos lang, Hyacinth. Baka imposible nga talaga yung gusto ko mangyari. Siguro ay tama yung Papa. Hindi ko kailanman makakamit ang inaasam kong pag-ibig mula sa iyo. Pasensya na, Hyacinth. Mahal lang talaga kasi kita. Kaya makulit ako. Iaatid na kita. Tahimik lamang ang dalawa habang bumabiyahe pabalik sa compound nila Hyacinth. Malalim ang iniisip ng dalaga. Hindi niya magawang magdesisyon. Mag-iingat ka palagi, Hyacinth. Nandito lang ako palagi. Usal ni Luke at inianlak ang pinto ng sasakyan. Hindi na kita maihahatid pa sa inyo. Baka pagalitan ka ng papa mo eh. Nginti pa nito, ngunit hindi magawang bumaba ng dalaga. Luke, napalingon sa kanya ang binata. Kung sasama ba ako sa'yo, hindi mo ba ako pagbabawalan gaya ng ginagawang pagbabawal sa akin ni Papa? Hahayaan mo ba akong libutin ng mundo, Luke? Hahayaan mo ba akong gawin ang lahat ng hindi ko pa nararanasan? Kagaya ng umakyat ng bundok, mag-overnight doon at hintayin ang pagsikat ng araw. Gusto kong pumunta doon ng
Walang ibang kasama kung hindi ikaw. Walang gwardya. Tayong dalawa lang, Luke. Gusto ko maging masaya sa loob ng 1 linggo. Pwede ba yun? Tanong niya at walang pag-aalinlangang tumango si Luke. Handa siyang gawin ang lahat para sa ikakasaya nito. Hindi ko hinihiling na mahalin mo din ako. Wala akong hinihinging kahit na anong kapalit, Hyacinth. Pero alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo, ipaparanas ko lahat sa'yo lahat ng gusto mo. Sasamahan kitang gawin ang lahat ng hindi mo pa nararanasan. Kahit imposible mang mahalin mo rin ako, ay araw-araw pa rin kitang liligawan, Hyacinth. Hayaan mo lang ako hanggang sa mapagtanto kong tama na. Usal ng binata, tsaka muling umiti. Tinanguan naman ito ni Hyacinth. Kung ganoon, kailan ang alis natin? Tanong niya. Mamayang madaling araw. Hindi ba't maagang umaalis ang iyong papa? Magdala ka lang ng mga kakailanganin mo. Ako nang bahala sa iba. Hihintayin kita dito. Ani ng binata. Ano? Nahihibang ka na ba, Hyacinth? Kabisado mo ang ama mo. Gusto mo bang magkagulo at malagay kayo sa alanganin? Huwag ka namang padalos-dalos, Hyacinth. Pag-isipan mo naman sana ng mabuti ang pinaplano mong gawin. Tiyak na malaking gulo yan. Gulat na sabi ni Tara nang sabihin sa kanya ni Hyacinth ang plano. Hindi ito tutol, ngunit nag-aalala lamang ito sa maaaring mangyari sa kaibigan. Nakapagdesisyon na ako, Tara. Tsaka, 1 linggo lang naman yun. Babalik din ako dito. Gusto ko lang naman makapagpahinga sa ganitong kalagayan. Nakakasawa rin kasi, Tara. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa hindi nakikitang rehas. Gusto kong maranasang makahinga, Tara. Malayo sa kaguluhan. Gusto ko magising at lumipas ang 1 araw na hindi ako nakakakita ng armadong tao. At mararanasan ko lang yun kapag kasama ko si Luke. Paliwanag nito kung kaya't napahinga ng malalim ang kaibigan sa kabilang linya. Kung yan ang kakasaya mo, Hyacinth, hindi naman kita pipigilan. Basta ba't mag-iingat ka at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag mong kalimutang tumawag sa akin kung may problema ka. Napangiti si Hyacinth nang marinig yun mula sa kaibigan. Salamat, Tara. Maaasahan ka talaga. Ngiti pa nito. Nang sumapit ang gabi ay mabilis nitong inihanda ang ilang mga damit na magkakasya sa 1 linggo. Pagkatapos ay matyaga nitong hinintay ang pagpatak ng madaling araw. Kinakabahan ako, pero magtitiwala ako sa iyo, Luke. Huwag mo sana akong bibiguin. Anya, habang pabalik-balik ang lakad at nakatanaw sa bintana. Maya-maya lamang ay nag-ring ang telepono nito. Luke, nakahanda na ako. Hinihintay ko na lang pag-alis ni Papa. Ang kaso, hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Natatakot ako. Paano kung bigla natin siyang makasalubong sa daan? Tapos makita niya akong kasama mo. Anong mangyayari, Luke? Kinagat nito ang sariling labi ngunit tumangutango lamang si Luke. Sa tingin mo ba hindi ko naisip yan, Aya? Tinted ang dala kong sasakyan, Hyacinth. Hindi pa to nakikita ng papa mo. Kaya hindi siya maghihinalang tayo ang sakay nito. Maganda ka na. Aalis tayo maya-maya. Mag-iingat ka, Hyacinth. Baka mahuli ka. Halata ang pagiging maalalahanin sa boses ng binata habang nakatanaw ito sa bintana ng silid ni Hyacinth. Sige, tatawag ako kung nakalabas na ako. Tsaka ibinaba ni Hyacinth ang tawag. Ilang oras pa ang nakalipas. Luke, nakalabas na ako ng gate. Nasaan ka? Nasa dating pwesto ka pa ba kanina kung saan ako bumaba? Tanong nito mula sa telepono habang dahan-dahang naglakad papalabas. Nandito ako malapit sa malaking puno, Hyacinth. Tumingin ka sa kanan mo. Makikita mo ang sasakyan ko. Nasa loob ako. Dahan-dahan ka lang maglakad, Hyacinth. Nakikita ako mula rito ang ilang gwardya sa inyo. Nakamasid to sa paligid. Baka makita ka. Paalala ng binata na kaagad niya ring sinunod. Malapit na ako, Luke. Saad nito at ibinaba na nga ang tawag ng tuluyang makapasok sa sasakyan ni Luke. Hindi ka pa ba inaantok? Patulog ka muna, Hyacinth. Ako na munang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Usal pa ng binata bago tuluyang pinaandar ang sasakyan. Good morning, Aya. Buti at gising ka na. Nagluto ako ng agahan. Hindi ako masyadong magaling magluto kaya pagpasensyahan mo na kung hindi masarap. Usal ni Luke at dinala ang niluto nitong agahan kay Hyacinth. Napatingin naman doon ang dalaga. Ano yan? Anong tawag dyan, Luke? Tsaka,
Nasaan tayo? Inilibot nito ang paningin at namataan ang malawak na dagat mula sa bintana ng silid. Maligayang pagdating sa probinsya ng Summer Hyacinth. Sigurado akong hindi nila tayo mahanap dito. Adobong tahong yan. Yan ang pinagmamalaki ng Summer Hyacinth. Kanina, pagdating natin ay pinag-aralan ko na agad kung paano lutuin yan kaya sana magustuhan mo. Yan naman ang tinatawag nilang binagol. Nabili ko yan kanina habang nasa biyahe tayo. Ang sabi nila ay bihira lang daw yan dito dahil sa Leyte pa nanggagaling ang produktong yan. Kaya binili ko na para matikman mo. Alam ko kasing hindi mo pa natitikman ang mga yan. Ngiting sagot ng binata habang pinapanood ang dalagang nakatitig sa pagkain. Bagamat nagtataka ito, ay dahan-dahan niya itong tinikman. Ang sarap, Luke! Ikaw talaga nagluto nito? Tsaka ito muling sinubo at ninamnam ang nagahalong alat at tamis ng adobo. Tumango naman ang binata. Kumain ka na lang ng kumain. Pagkatapos ay magpapahinga muna tayo dito. Hihintayin nating lumubog ang araw tsaka tayo aalis para mag-hike. May alam akong malapit na bundok dito. Doon tayo matutulog. Gigising tayo ng maaga para hintayin ang pagsikat ng araw kagaya ng gusto mo. May dala na rin akong tent. Kaya iwan mo na lang dyan ang mga gamit mo. Magdala ka lang ng mga bibihisan mo. Anang binata at tumango naman ang dalaga habang patuloy na kumakain. Hindi niya alam kung bakit sobrang saya niya ngayon. Dahil kaya yun sa nararamdaman niya na kalayaan o ang katotohanang kasama niya si Luke sa iisang lugar. Imposible naman yata yun. Hindi dapat ako magbigay ng motibo sa kanya. Gayong hindi naman ako sigurado sa nararamdaman ko. Sabi nito sa sarili at sunod na tinikman ang binagol. Nang tuluyang lumubog ang araw ay nakahanda na silang dalawa. Mula sa kinatatayuan ay tanaw na tanaw ni Hyacinth kung gaano kataas ang bundok na aakitin nila. Handa ka na ba, Hyacinth? Bumaling sa kanya si Luke at hinawakan ang kamay nito. Tara na. Sagot niya at nagpatianod habang nakatingin sa kamay nilang magkahawak. Ingat na ingat ito sa paghawak sa kanya. At ang bawat matatalim damong nakasagabal sa daan ay tinatanggal ni Luke para hindi magalusan ng dalaga. Luke, sigurado ka ba talagang hindi tayo matutuntun dito? Baka mamaya ay may sumusunod na pala sa atin dito, Luke. Anya, makalipas pa ang ilang oras. Tanging apoy na nagmumula sa sinindihang kahoy lamang ang nagsisilbing liwanag sa kanila at kasabay noon ay ang maraming bituin sa langit. Magtiwala ka sa akin, Aya. Alam ko ang ginagawa ko. Sinadya ko talagang dito tayo pumunta dahil hindi nila may isip na nandito tayo. Alam nilang hindi ka pa kailanman na-expose sa ganitong lugar. Kung kaya't iisipin nilang nasa malapit lang tayo at nagtatago. Saad ng binata at hinaplos nito ang malambot at mahabang buhok ni Hyacinth. Napapikit naman ang dalaga nang maramdaman ang mainit na haplos na yun. Hindi nito mapigilang makaramdam ng pagbilis ng puso, bagay na hindi niya maintindihan. Pero ayos ka naman dito, Aya, hindi ba? Hindi ka naman naninibago at matitiis mo naman dito hanggang sa makabalik tayo sa Maynila. Pahabol na tanong ni Luke at tumingin naman sa kanya si Hyacinth. Matamis ang ngiting nakaukit sa labi nito, bagamat bahagya na siyang inaantok. Ayos na ayos ako, Luke. Masaya ako dahil tinutupad mo ang gusto ko. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko at biniyayaan ako ng isang katulad mo. Makasarili na ba ako, Luke? Kung hihilingin kong ganito na lang sana tayo at palagi kang nasa tabi ko. Huling usal nito bago makatulog ng hindi namamalayan. Napangiti naman doon si Luke at pinagmasdan ng maabong mukha ng dalaga. Kung yan ang gusto mo, buong puso kong tutuparin yun. Tsaka ya dahan-dahang hinalikan sa ulo si Hyacinth. Aya, gising na. Mag-uumaga na. Hindi mo makikita ang pagsikat ng araw kung hindi ka pababangon. Halika na at ipagtitimpla kita ng kape. Panggigising nito kay Hyacinth na bahagya pa lamang dumidilat ng mata. Madilim pa ang paligid. Pero mamaya-maya lang ay sisikat na rin ang araw nito. Ito, tinapay. Subukan mong isawsaw sa kape, Aya. Masarap yan. Ganito ang ginagawa dito sa probinsya. Pasensya ka na at yan na natira sa dala natin pagkain, ha? Hindi ko kasi alam na ang takaw mo pala. Tsaka bahagyang kinurot ng binata ang pisngi nito. Sorry naman. Nakakapagod rin kasing umakyat kaya ginutom ako. Napatingin sa kanya si Luke nang sabihin niya yun.
Napagod ka pala? Sana ay sinabi mo sa akin para pinasa na lang kita paakyat. Usal pa nito, kaya't napakunot na lamang ang noo niya. Anong pinasan? Ako ang may gusto nito, no? Ayoko namang pahirapan ka pa. Buti sana kung robot ka. Sagot ni Hyacinth, kung kaya't muling sumilay ang ngiti sa labi ng binata. Handa ako maging robot, mapagsilbihan ka lang. Kasabay din nun ay ang paglitaw ng araw at unti-unting pagtibok ng puso ni Hyacinth. Hindi niya alam kung bakit nangyayari yun. Siguro ay sa labis lamang natuwa dahil sa kakaiba pala ang pakiramdam ng malaya. Ang ganda, Luke, oh! Malawak ang ngiting sabi ni Hyacinth habang tinuturo ang silangan. Maganda nga, kagaya mo. Mahinang bulong ni Luke, sapat upang hindi marinig ng dalaga. Alam mo bang ultimo ang pagbukas ng bintana ng kwarto ko ay pinagbabawalan ako ni Papa? Gusto niya ay palaging nakasara ang kurtina. Hindi niya rin ako pinapayagang lumabas mag-isa, Luke. Akala ng iba, sosyal lang ganon. Yung tipong may nakabuntot kang gwardya tuwing lalabas ka. Kulang na nga lang pati sa banyo, ibantayan nila ako. Pagkukwento ng dalaga kaya't hindi na umimik pa ang binata. Nakatingin lamang siya sa dalaga habang nagsasalita ito. Ganito pala ang pakiramdam ng walang nakasunod na gwardya, Luke. Ang sarap sa pakiramdam. Kung pwede nga lang ay wag na tayong bumalik sa Maynila. Bahagya pa itong natawa at nilingon si Luke, dahilan upang magtama ang mga paningin nila. Salamat dahil nandyan ka, Luke. Ay, nakakapagod, pero ang saya. Bungis-ngis ng dalaga at nahiga sa kama, ilang oras ang nakakalipas matapos makababa ng bundok. Wala ba tayong gagawin ngayon, Luke? O baka naman may plano ka? Tanong nito at ibinaling ang tingin kay Luke na inililigpit ang ilang kalat. Gusto mong manood tayo ng sine? Tumingin sa kanya si Luke at nanlaki naman ang mga mata nito. Sine? Meron ba nandito? Pero kung meron, sige, go ako. Hindi ko pa nararanasang manood ng sine. Ayaw ko kasing bumasok sa sinehan habang may kasamang mga gwardya. Baka mamaya ay pagtawanan pa ako doon. Pero ngayon na tayong dalawa lang, bakit hindi ba? Ngiti nito, kaya't napangiti din ang binata. Ano bang gusto mong panoorin natin? Hilig mo ba yung action, comedy o drama? Tanong ng binata, ngunit tila wala sa pagpipilian ang gusto niya. Gusto ko ng horror, Luke. Sa bahay kasi palagi akong pinipilit manood ng action movies dahil makakatulong din daw yun sa akin. Kaya hindi ko pa nararanasan ang manood ng katatakutan. Ayos lang ba yun? Makaraan ng ilang oras. Ito, Luke, oh, Nightmare on Elm Street. Palagi ko lang naririnig yan noon, pero hindi ko pa napapanood. Ayos lang ba na yan ang panoorin natin, Luke? Baling sa kanya ni Hyacinth na mabilis niya ring tinanguan. Hindi ito nanonood ng horror dahil magugulatin ito, pero dahil sa kislap ng mata ni Hyacinth ay hindi na niya nagawang tumanggi. Tara na, Luke! Pasok na tayo. Doon tayo sa harap, ha? Gusto ko kasing kitang-kita ko yung screen. Nagmistulang isip bata ang dalaga sa sinabi kung kaya't napangiti ang binata. Sige, kung yan ang gusto mo, Aya. Sagot pa nito at pumasok na nga sila. Ayan na! Sigaw nito ilang minuto ang nakakaraan nang magsimula ang palabas. Nakatago ito sa likod ni Luke habang halos mamutla naman ang mukha ng binata at hindi makatingin ng diretso sa screen. Luke, hindi ka ba natatakot? Tingnan mo, nakakatakot. Tsaka yung tunog, nakakakilabot. Palagay ko ako yung nandyan at hindi yung babaeng yan. Sabi ng dalaga at nakakapit pa rin kay Luke at pilit namang ngumiti si Luke at umiling-iling. Hindi Hindi yan nakakatakot para sa akin. Anya at nag-iwas ng tingin sa screen. Lumipas ang oras na ganoon ang kanilang posisyon. Dahil sa pagiging malapit nilang dalawa, ay paunti-unti ring nararamdaman ulit ni Hyacinth ang kakaibang tibok ng puso niya. Hanggang sa matapos yun at naisipan ng dalawang sumakay sa Ferris wheel. Kitang-kita ang pagkamangha sa mata ng dalaga habang dahan-dahang tumataas ang bagon. Ayos ka lang, Aya? Tanong sa kanya ng binata nang tuluyan nilang marating ang tuktok. Ngumiti naman ito bago sumagot. Ayos lang ako, Luke. Salamat, ha.
Salamat kasi nandyan ka. Huwag kang aalis sa tabi ko, Luke. Pwede ba yun? Gusto kong nandito ka lang palagi. Hindi ko alam kung bakit pero nakikiusap akong bigyan mo pa ako ng oras. Huwag ka sana magsasawang samahan at intindihin ako. Boss, kumpirmado. Nandito nga ang nagtatago ang dalawa. Ayun oh. Turo ng isa sa mga tauhan ni Don Lucio at tinahak ang daan patungo sa dalampasigan kung saan naroon ang masayang nagtatakbuhan sina Hyacinth at Luke. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Luke, tama na. Pagod na ako oh. Basa na ng dagat yung suot ko. Sigaw ni Hyacinth habang natatawang tumatakbo. Huli ka, Hyacinth. Sa tingin mo, anong gagawin ko sa'yo ngayong nahuli na kita, ha? Tanong nito habang nakapulupot ang braso sa bewang ni Hyacinth. Ang mukha naman nito ay malapit sa liig ng dalaga. Luke, hindi ko alam. Mabilis ang tibok ng puso nito nang sabihin niya yun. Hindi niya may paliwanag ang kakaibang pakiramdam tuwing magkalapit silang dalawa ni Luke. Hindi na kita papakawalan pa, Hyacinth. Bahala na pero ngayong naranasan ko kung anong pakiramdam na kapiling ka, hindi na mabubuo pa ang araw ko kung magkakahiwalay ulit tayo. Usal ng binata at hinalika ng ulo ni Hyacinth na ngayon ay hindi namalaya ng pagngiti. Sana may kakayahan din akong sabihin yan, Luke. Kung sakaling bumalik na nga tayo sa Maynila, ano na ulit ang mangyayari? Babalik rin ba ako sa buhay kung parang walang kalayaan? Kasi kung oo, hihilingin ko na lang na sana ay dito na lang ako. Kasama ka. Mga salitang nais niyang sabihin kay Luke pero hindi nito magawang magsalita. Natatakot pa rin ito sa maaaring mangyari kung may biglaan siyang bibitawang salita at hanggat maaari ay ayaw niyang magbigay ng kahit katiting na pag-asa sa gayong wala siyang kasiguraduhan. Higugmaon ko ikaw. Napangiti ang binata nang nagtataka siyang tiningnan ni Hyacinth. Anong ibig sabihin nun, Luke? Tsaka anong klaseng lingwahe yun? Pagtatanong nito nang hindi pa rin kumakala sa posisyon nilang dalawa habang nakaharap sa dagat. Salitang waray yun, Hyacinth. Yun ang lingwahe nila dito. Ibig sabihin nun, mahal kita. Kasabay ng pagsasalubong ng mga mata nila ay siya ring gulat nila nang marinig ang isang malakas na putok ng baril. Matigas talaga ang ulo mo, Luke. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo tigilan mo ang anak ko? Pero anong ginawa mo? May lakas ka pa talaga ng loob para itago siya dito. At anong akala mo? Hindi ko kayo mahanap? Natawa pa ang ama ni Hyacinth habang nakatutok ang baril kay Luke na pilit itinatago si Hyacinth sa likod niya. Baka nakakalimutan mong marami at malawak ang koneksyon ko, Luke. Sinabi ko naman sa'yong tumigil ka na, pero nagpupumilit ka pa rin. Alam mo ba, Luke, kung anong ginagawa ko sa mga taong pakalat-kalat? Nililigpit ko. Dagdag nito at lumapit sa dalawa habang ang mga tauhan niya ay nakapalibot pa rin. Pare-parehong nakatutok ang baril kay Luke. Pa! Ano ba? Ibaba niyo nga yan! Huwag naman pati hanggang dito ay dadali niyo ang ganyang buhay. Huwag kayong manggugulo dito. Kayo ang gumagawa ng gulo, Hyacinth. At anong naisip mo at sumama ka sa lalaking to? Ano bang napapala mo dito, ha? Nakatira ka sa isang... Hindi ko nga alam kung ano to. Pero hindi ka nababagay dito, Hyacinth. Kaya't halika na. Sumama ka na at babalik na tayo sa Maynila. Sagot ng ama. Pasensya na po, Don Lucio. Pero hindi ko po papayagang sumama si Hyacinth sa inyo. Natawa ang matanda nang sabihin yun ni Luke. Saan mo naman nakukuha ang lakas ng loob na kalabanin ako, ha? Asik nito, ngunit ngumiti lamang ang binata. Sa pagmamahal ko po para sa anak niyo, Don Lucio. Masaya po dito si Hyacinth. Hayaan niyo lang po muna siya dito. Sagot niya, ngunit nadagdagan lamang ang galit ng matanda. Wala akong pakialam sa pagmamahal mong yan, Luke. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi kaya magmahal ni Hyacinth, kaya wag mo nang sayangin pa ang oras mo. Ani ng matanda. Mali ka pa. Mali ka sa sinabi mo. Napabaling ang atensyon ni na Luke at Don Lucio nang magsalita ang dalaga. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Luke at dahan-dahang inakay ang binata pa atras, bagay na ikinahanda ng mga tauhan ng papa niya. Akala ko rin dati na hindi ko talaga kaya. Pero mali pala. Kasi kaya ko, Papa.
Tinatanong niyo kung bakit naisip kong sumama sa kanya. Kasi po, pagod na akong maranasan ang buhay ko sa Maynila. Pagod na akong palaging exposed sa mga bala ng baril. Nakakapagod makitang palagi akong may kasama tuwing lumalakad dahil sa hindi ko malamang kadahilanan. Kaya pasensya ka na pa kung hindi ko magagawang sumama sa inyo. Dito lang ako, kasama si Luke. Dahil oo, mahal ko na siya. Anya at akmang hihilahin na sana si Luke papalayo nang muling magpaputok ang ama nito. Dakpin niyo yan! Utos pa nito kung kaya't walang nagawa si Luke kung hindi ang maglabas ng baril. Nakipagbarilan nito habang tumatakbo kasama si Hyacinth. Luke, mag-iingat ka! Nandito lang ako! Sad pa ng dalaga nang makapagtago sila. Mag-iingat ako, Aya. Ngayon pang alam kong mahal mo na rin ako. Sagot naman ng binata at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Itigil niyo yan! Halika na, Hyacinth! Subukan mong hindi sumama. Buhay ni Luke ang kukunin ko. Pagalit na saad ni Don Lucio nang mahawakan si Hyacinth. Sinubukang agawin ni Luke ang dalaga mula sa ama. Ngunit sabay-sabay ang pagkasa ng baril ng mga tauhan nito. Pa! Hindi nga ako sasama. Gusto ko ay dito lang ako. Ayoko nang bumalik sa Maynila. Mahal ko si Luke, Papa. Panlalaban nito habang hinihila. Naluluha na ito dahil sa naiwang si Luke sa dalampasigan kasama ang tauhan ng kanyang ama. Binibilog niya ang ulo mo, Hyacinth. Ano bang pinakain niya sa'yo at napaniwala ka niyang mahal ka niya? Baling ng ama sa kanya at pagkatapos ay binuksan ang pintuan at sapilitan siyang pinasakay. Wala siyang ibang ginagawa sa akin pa, kundi ang iparanas sa akin ng pagmamahal niya. Ipinaranas niya sa akin kung paano nga ba ang mamuhay ng normal. Sagot nito at napaiyak na lamang sa sama ng loob nang tuluyan ng umandar ang sasakyan. Hindi ka maaaring lumabas ng kwarto mo hanggat hindi ko sinasabi. Bawal mo ring gamitin ang cellphone mo, Hyacinth. Usa ni Don Lucio kinabukasan nang makarating sila sa mansyon. Ano? Sobra naman yata yan pa. Hindi ko nga alam kung anong ginawa ng mga tauhan mo kay Luke eh. Halata ang pagkamuhi sa tinig ng dalaga at natawa naman ang kanyang ama. Huwag ka magalala. Hindi ko pinagalaw si Luke. Kaya dapat ay magpasalamat ka pa sa akin. Kahit pa paano, naisip ko pa rin ang nararamdaman mo. Yun nga lang ay hindi mo na siya pwedeng makita pa. Kaya mula ngayon, hindi ka na makakalabas ng bahay nang walang kasama. Sagot sa kanya ni Don Lucio at tinalikuran ito. Siguraduhin niyong walang ginawa ang mga tauhan mo kay Luke. Dahil oras na malaman kong sinaktan nila si Luke, magkakalimutan na lang tayo, Papa. Kalimutan mong may anak ka. Dahil sa sinabi nito ay napalingong muli sa kanya ang ama. Bakas ang galit nito sa muka. Kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa akin, Hyacinth, ha? Nang dahil ba sa lalaking yun ay handa kang itakwil ang sarili mong ama? Nahihibang ka na ba? Ngunit hindi na sumagot pa ang dalaga at napadabog nang umakyat sa kwarto niya. Nakakainis! Hindi daw ako makakalabas ng walang kasama. Kailan naman kaya ako lalabas ng walang kasama? Pagdadabog nito at nahiga sa kama niya. Naaalala niya si Luke. Gusto niyang umiyak at magsisisigaw, ngunit wala iyong maitutulong. Lumipas pa ang ilang linggo nang hindi lumalabas ang dalaga sa silid. Ma'am Hyacinth, ipinapatawag po kayo ng papa niyo sa baba. May sasabihing importante daw po. Ngunit nanatili lamang tulala ang dalaga sa harap ng salamin sa kabila ng mga katok ng kasambahay nila. Ma'am Hyacinth, nandyan po ba kayo? Ma'am. Muling katok nito, kaya't wala itong nagawa kung hindi ang tumayo at buksan ang kwarto. Papunta na po. Sagot niya at sumunod. Hindi pa man din tuluyang nakakababa ay namataan na niya agad ang ama sa living room. Hindi ito nag-iisa dahil may kausap itong lalaking kailanman ay hindi niya pa nakikita. Ano namang gagawin ko dyan? Takang tanong pa nito. Oh Hyacinth, mabuti naman at nandito ka na. Gusto ko nga palang ipakilala sa iyo ang anak ng isa sa mga kasosyo natin sa negosyo. Pagsasalita ni Don Lucio at itinuro ang kausap niyang binata. Bumaling naman doon si Hyacinth nang walang sinasabing salita. Magandang umaga, Hyacinth. Masaya ako dahil sa wakas ay nakita na din kita. Tama nga ang sabi nila. May angking kagandahan ka nga.
Sambit ng lalaki, ngunit pinagtaasan lamang ito ng kilay ni Hyacinth. Ako nga pala si Dave. Dagdag pa nito at tinangkang makipagkamay, ngunit hindi iyon inabot ni Hyacinth. Anak, ano ba? Mahayos ka nga. Huwag kang ganyan sa mapapangasawa mo. Ayos ang putito. Baka hindi lang maganda ang gising niya. Sagot ng binata, ngunit hindi makapaniwala ang tinging ipinukol ni Hyacinth kay Don Lucio. Bahagya pa itong natawa. Ano? Seryoso ba kayo sinasabi niyo pa? Ito? Mapapangasawa ko? Hindi bali na lang pa. Tsaka ito tumalikod at akmang aalis na sana nang higitin siya ng ama pabalik. Huwag mo kong ipinapahiya, Hyacinth. Sa kanya kay kakasal at susunod ka sa gusto ko. Matatalimang tingin ni Don Lucio sa dalaga, ngunit hindi yun alintana ng dalaga. Nag-aalab ang galit sa buong sistema nito para sa ama. Akala ko ba ay wala akong kakayahang magmahal pa? Ano to? Naglolokohan lang ba tayo dito? Tanong niya. Hindi ko kailanman susundin ang gusto niyong magpakasal sa taong hindi ko naman mahal at hindi ko naman kilala. Kung hindi si Luke, wag na lang pa. Muli niyang sinabi at nilabanan ang matatalim na tingin ng ama. Kung ayaw mong may mangyaring masama kay Luke, magpapakasal ka kay Dave. Gusto mong hindi ko saktan ng lalaking yon, hindi ba? Kung ganun, sundin mo ang gusto ko. Napalunok ang dalaga sa narinig. Nagiinit ang buong katawan nito ng tumango. Kumuyom ang mga kamaong humarap sa lalaki. Oo na, pumapayag ako magpakasal. Basta hindi mo gagalawin si Luke. Labag man sa loob nitong sabi, kung kaya't napangisi ang ama nito. Kung ganun, aayusin natin ang lahat at itatakda ang kasal nyo sa lalong madaling panahon. Ayos lang ba sa'yo yon, Dave? Tanong ni Don Lucio sa masaya at kaagad na tumangong si Dave. Bueno, mas mainam pa ay maiwan ko muna kayong dalawa rito at na makapag-usap naman kayo, no? Nang sa gayon ay magkamabutihan na rin kayo. Hindi ba't maganda yon? Nising tanong ni Don Lucio kung kaya't muling tumango ang binata, habang kuyong pa rin ang kamao ni Hyacinth. Hyacinth ha, huwag kang umakto ng hindi tama. Tandaan mong kapalit ng bawat galaw mo. Bago umalis, ay nagawa pang bumulong ng ama sa kanya. Nang maiwan silang dalawa ay sandaling namutawi ang katahimikan, hanggang sa magsalita na nga ang binata. Hyacinth, matagal na kitang gustong makita at makausap. Madami akong gustong ikwento sa iyo, alam mo ba? Katulad ng mga achievements ko. Ipinagmamalaki ako sa paaralan ko noon. Sa ngayon naman ay nagpapatakbo ako ng kumpanya. Meron din doon sa ibang bansa kaya kung may kakasal tayo, pinapangako kong ibibigay ko sa iyo lahat ng magandang buhay. Titira ka sa mas malaking mansyon pa dito. Sabi nito, dahilan para matawa si Hyacinth. Wala itong interes sa pinagsasabi ng binata. Hindi ko kailangan ng kayamanan mo. Ang gusto ko ay kalayaan. Sagot niya nang hindi binabaling ang tingin sa binata. Hindi naman kita ikukulong kung sakaling makasal na tayo. Pwede ka pa rin pumunta sa kahit saan. Kahit saan mo gustuhin. Sinikap ngumiti ng binata sa kanya. Ngunit kahit anong gawin ay hindi pa rin siya makumbinsi ng kahit sino. Maliban kay Luke. Basta ba, mahalin mo rin ako, Hyacinth. Magiging prinsesa ka. Dagdag pa ni Dave at tinangkang hawakan ang kamay ni Hyacinth. Madali namang nag-iwas ang dalaga at inis na tumingin sa kanya. Huwag kang magtatangkang hawakan ako dahil wala kang karapatan. Anya, ngunit biglang umisi ng malaaso ang binata na kanina ay tila maamong tupa. Walang karapatan? Ikakasal ka sa akin, Hyacinth. Bawat hibla ng buhok mo at bawat pulgada ng balat mo ay may karapatan ako. Nakin ka na, Hyacinth. Sambit nito habang nakatingin sa dalaga. Samantala ay napatawa naman si Hyacinth sa narinig. Iiling-iling pa ito nang sinalubong niya ang mga tingin ni Dave. Karapatan? Huwag mo rin sanang kalimutan na ikakasal pa lang ako sa'yo. Dahil napilitan lang ako. Pinilit ako. Ibig sabihin, hindi ko kagustuhan to. Kaya wag kang umastang parang dapat ako magpasalamat sa'yo. Dahil una sa lahat, wala akong pakialam sa lahat ng sinabi mo. Pangalawa, hindi kita mahal at kailanman ay hindi kita mamahalin. Litanya ng dalaga at akmang tatayo na sana para umalis nang bigla siyang hinawakan ni Dave ng mahigpit sa braso.
Ang kaninang maamong mukha nito ay puno na ngayon ng pagkapuot. Aray ko! Ano ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Umaasa ka bang papakasalan talaga kita? Hindi bali na lang na mabulok ako sa sarili kong kwarto kesa ang makasama ka sa altar. Muling saad ni Hyacinth at nagpumilit na makawala, ngunit sadyang malakas ang binata at mahigpit ang pagkakahawak sa kanya. Sige, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin, Hyacinth. Baka hindi mo alam. Mga tauhan ko ang naghanap sa inyo kung kaya't natuntun kayo ng papa mo. Sa oras na hindi ka magpakasal sa akin, sisiguraduhin kong mag-iisa ka nga habang buhay. Ngumisi ang binata at inilapit ang labi nito sa tainga ni Hyacinth. Hindi lang buhay ng pinakamamahal mong silok ang mga nganib, kundi pati na rin ang iyong ama. Bulong nito kung kaya't natigilan ng dalaga. Muli ay wala itong nagawa kung hindi ang ikalma ang sarili. Napupuno ng galit ang buong katawan nito. Naisin man niyang lumaban ay mag-isa lang siya. Ikinakatakot nitong may mangyaring masama kay Luke kung sakaling may gawin siya. Tara, mabuti naman at nagpunta ka dito. Paano mo nalamang nakauwi na ako? Kaagad na yumakap si Hyacinth sa kaibigan nang pumasok ito sa kanyang silid. Sobrang bigat ng pakiramdam niya at isang kaibigan ang kailangan niya ngayon. Narinig ko sa mga tauhan ng papa mo nung napadaan ako dito. Hinintay kitang tawagan ako, pero wala akong narinig mula sa'yo. Akala ko ay kinalimutan mo na ako. Ngayon ko lang na lamang natuntun pala kayo ng papa mo at hindi ka pinapayagang lumabas. Litanya ni Tara at pinunasan ng mga butil ng luhang tumatakas mula sa mga mata ni Hyacinth. Si Luke. Hindi ko alam kung nasan si Luke, Tara. Kung kumusta kaya ang kalagayan niya ngayon? At anong ginagawa nila sa kanya? Tara, tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya dito. Gusto ko na makita ulit si Luke. Pagmamakaawa pa ni Hyacinth ngunit malungkot lamang na tumingin sa kanya ang kaibigan. Naisin man itong tulungan siya ay wala itong magagawa. Mahal mo na ba siya, Hyacinth? Tanong nito na mabilis na tinanguan ng dalaga. Bagamat gulat si Tara ay nagawa pa rin itong ngumiti sa kaibigan. Hindi ako makapaniwala, Aya. Pero masaya akong nakakaramdam ka na rin ng pagmamahal. Huwag ka mag-alala. Nang malaman ko kung ano ang nangyari ay gumawa ako ng paraan. Alam ko kung nasan si Luke, Aya. Pero hindi kita matutulungang makalabas dito. Ang tanging magagawa ko lang ay iparating ang mensahe niyo sa isa't isa. Nasa mabuting kalagayan si Luke. Hindi nila siya ginalaw. Sambit nito, dahilan upang matigilan si Hyacinth. Kung totoo ngang hindi nila siya ginalaw, sa anong kadahilanan? Hindi kaya ginawa nila yun para manipulahin ako? Tama, hindi nila sinaktan si Luke nang sa ganun ay mapanatag ako. Pero sa oras na hindi ako sumunod sa gusto nilang mangyari, katulad ng pagpapakasal kay Dave, ay tsaka nila to gagalawin. Ginawang pain nila si Luke para mapasunod ako. Sambit ni Hyacinth habang tumutulo ang luha at nakatingin sa kawalan. Ano? Sinong Dave? Anong pagpapakasal, Aya? Naguguluhang tanong ni Tara at kumuyong naman ng kamao ng dalaga. Tinakot nila ako, Tara. Wala akong kalaban-laban sa kanila. Pati sarili kong ama. Naakala ko ay ayaw kong ipamigay sa iba. Pero nagawa niya pa rin akong ipagkaluno sa kung sinong lalaki. Ipapakasal ako sa anak ng kasosyo niya sa negosyo. At kung aatras ako, buhay ni Luke ang magiging kabayaran. Parang bata itong nagsusumbong ko kaya't niyakap na lamang siya ng kaibigan habang tinatapik ang likod. Kailan ang kasal, Aya? Tanong ni Tara na tila ba ay may iniisip. Sa susunod na linggo, si Papa na ang nag-aasikaso ng lahat. Nakahanda na rin ang mga kailangan at ang itatakdang araw na lang ang hinihintay. Sagot niya at ibinaon ang mukha sa balikat ng kaibigan. Sakyan mo lang ang lahat, Aya. Bilang kaibigan mo, hindi ako papayag na maikasal ka sa lalaking hindi mo gusto. Hahanap tayo ng butas. Nang dahil sa sinabi ni Tara ay kumala si Hyacinth mula sa pagkakayakap. Hindi makapaniwala ang mga tinging ipinupukol nito sa kaibigan. Talaga, Tara? Tanong niya na mabilis sa tinanguan ng kaibigan. Oo, Hyacinth. Umakto ka lang na gusto mo ang nangyayari. Ako nang bahala. Tiyak akong hindi rin papayag si Luke na mangyari yun. Masaya ako at sa wakas ay pumayag ka ring ikasal sa akin.
Napag-isipan mo ba ang sinabi ko? O baka naman napipilitan ka pa rin dahil sa panghuling sinabi ko? Tanong ni Dave isang araw nang dumalaw ito sa kanila. Kinabukasan na ang kasal, kung kaya't sinisiguro nitong hindi aatras si Hyacinth sa kasal. Ngumiti naman doon ang dalaga at tumingin sa mga mata ni Dave. Hindi ako napipilitan. Naisip ko lang kasing ang laki ng kasalanang nagawa ko dahil sa pagsuway ko kay Papa. Kaya siguro ito na ang tamang pagkakataon para bumawi ako. Ngiting saad nito. Mabuti naman kung ganun. Alam mo kasi, Hyacinth, tayong mga anak, ang pagsunod sa magulang ang tanging magagawa natin para mapasaya sila. Kaya masaya akong naisipan mo na ring sumunod sa papa mo. Alam mo naman ang mangyayari, hindi ba? Tanong pa ni Dave kung kaya't nagpipigil lang ang dalaga at muli na lamang tumingin sa kanya at nagpeke ng ngiti. Tinatakot mo ba ako, Dave? Pabiro, ngunit may diing tanong nito at natawa ang binata. Hindi naman sa ganon, Hyacinth. Pinapaalala ko lang sa'yo. Cheers! Tsaka nito itinaas ang hawak na wine glass at ganun na lamang din ang ginawa ni Hyacinth. Hanggang sa mabilis na lumipas ang oras at dumating ang araw ng bukas, ang araw ng kasal. Nanlalamig ang kamay nitong bumaba mula sa sasakyan at naglakad papasok ng simbahan. Whoever objects this wedding, speak now or forever hold your peace. Ilang segundong katahimikan ng namayani habang paunti-unting sumisibol ang labis na kaba sa dibdib ni Hyacinth. Kung wala ay sisimulan na ang seremonya. Itigil ang kasal! Umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril kasabay ng pagtatagpo ng mga tingin ni Luke at Hyacinth. Luke, dumating ka! Bulong nito sa sarili habang pinapanood ang ginagawang paglalakad ni Luke sa mahabang aisle papalapit sa kanya. Luke, anong ginagawa mo dito? Huwag ka manggugulo sa araw ng kasal ng anak ko. Pumayag na si Hyacinth at kakalimutan ka na niya. Sigaw ni Don Lucio kung kaya't bahagyang natawa ang binata. Anak? Ito ba ang tinatawag mong parenting, Don Lucio? Anak? Para sa iyo ba'y pagpapakatatay ang ginagawa mong pagkanulo kay Hyacinth sa lalaking hindi naman niya mahal? Sunod-sunod na tanong ni Luke, kasabay ng singhapan sa paligid, dahil doon ay hindi nakapagsalita si Don Lucio. Ngayon tayo magkaalaman, Don Lucio. Hindi totoong may sakit na hypopituitarism si Hyacinth, hindi ba? Hindi totoong nasa lahi at naman na yun, dahil nakukuha lamang yun kung sumailalim ang isang tao sa operasyon sa utak. Ano nga ba ang rason, Don Lucio? Napailing-iling ang matanda sa sinabi ni Luke. Hindi niya alam kung ano pang nalalaman ni Luke tungkol sa kanya, kung kaya't ganun na lamang ang kaba nito. Ginawa mo yon nang sa ganun, magawa mong manipulahin ang isipan ng sarili mong anak. Nang sa ganun, hindi niya magawang magmahal ng iba. Dahil lang totoo, ipinanganak pa lang si Hyacinth ay pinagpaplanuhan agad ang kapalaran niya. Ano nga bang nangyari sa inyo, Don Lucio? 19 na ang nakakaraan. Ano nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng asawa niyo? Matapang na tanong niya dito. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Luke? Itigil mo nga yan at hayaan mo magpatuloy ang seremonya. Bakas ang panginginig sa tinig ni Don Lucio kung kaya't natawa ang binata. Pareho nating alam, Don Lucio, na hindi kalokohan ang pinagsasabi ko ngayon, kundi pawang katotohanan lamang. Sagot niya, habang ang nakatayong si Hyacinth ay hindi niya maintindihan ang pinagsasabi ni Luke. 19 na ang nakakaraan. Natalo ka sa isang sugal kung saan walang-wala ka na. Sinubukan mong isuko ang tinitirahan nyo, hindi ba? Ang kaso, hindi sa'yo nakapangalan yon, dahil ang bahay nyo ay nagmula pa sa mga magulang ng asawa mo. Kung kaya't si Hyacinth na ang ipinanganak pa lamang na mga panahon na yun ay naisip mong ipamigay. Hindi ba't ipinangako mong ipapakasal mo ang anak mo sa anak ng pinagkakautangan mo? Sa ganun, mabura na ang utang mo. Nang malaman nyo ni Doña Josefina, tumutol to sa plano mo. Ngunit bukod sa pagkakabura ng utang mo ay pinangakuan ka rin ng kayamanan, kung kaya't nagawa mong paslangin ang sarili mong asawa. Mahabang litanya nito dahilan upang magulat at mapasinghap si Hyacinth. Nabitawan nito ang hawak na bulaklak at kaagad tumakbo palapit kay Luke at galit na tumingin sa ama. Napakasama mo, Papa! Nagawa mo yon sa sarili mong asawa at anak! Wala kang kasing sama! Ikinahihiya at kinasusuklaman kita! Simula ngayon ay kalimutan na natin ang isa't isa dahil kahit kailan ay hindi kita magagawang patawarin pa.
Sigaw nito habang nagkakagulo na ang lahat sa loob. Hyacinth, anak, hindi totoo ang mga sinasabi ni Luke. Mas paniniwalaan mo ba siya kumpara sa sarili mong ama? May pagmamakaawa sa boses ng matanda, ngunit hindi yun alintana ng dalaga. Wala akong amang kagaya ninyo. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin at kay mama. Lahat ng mga kasangkot sa gulong to ay mabubulok sa kulungan. Galit na sigaw nito at pagkatapos ay sabay silang tumakbo ni Luke papalabas ng simbahan. Bagamat masakit para sa kanya ang nalaman ay hindi nito mapigilang mapangiti dahil sa wakas ay magkasama na ulit sila ni Luke. Pangako, ipapakulong natin sila. Ipaghihiganti natin ang mga nanakit sa inyo ng mama mo. Hindi mo kailangan pang kumilos, Aya, dahil ako mismo ang gagawa nun. Pagbabayarin ko sila at sisiguraduhin kong luluhod sila sa harapan mo para magmakaawa. Hanggang sa lumod sila ng dugo. Pangako ko yan sa'yo, Aya. Tsaka nito hinalikan ang ulo ni Hyacinth nang makarating sila sa dalampasigang malapit sa simbahan. Wala nang nagtangkang maghabol pa sa kanila dahil alam ng ama ni Hyacinth na dihado sila. Maraming salamat, Luke, dahil iniligtas mo ako ulit sa muling pagkakataon. Maraming salamat dahil tinupad mo ang pangako mong hindi mo ako pababayaan. Pero, anong mangyayari pagkatapos nito, Luke? Mananatili ka pa rin sa tabi ko, hindi ba? Tanong ng dalaga at tumango naman si Luke habang hinahaplos ang buhok ni Hyacinth. Ang pangako ay pangako, Aya. Nandito pa rin ako kahit ilang taon pa ang lumipas. Lalo na ngayon na alam kong nasa sakin na rin ang puso mo. Bakit pa ako lalayo? At pagkatapos nito, papaksalan kita kahit saang simbahan gusto mo, Aya. Yun ay kung papayag ka. May pag-aalangan sa tono ng binata nang tanungin niya ito. Kinakabahan ito dahil baka mabigla ang dalaga at tanggihan ang alok niyang kasal. Alam mo, Luke, sinabi ko sa sarili ko noong nakaraang araw na kung hindi ikaw, di bali na lang. Kaya bakit hindi pa ako papayag? Ikaw na yan, Luke eh. Yung lalaking una kong minahal. Ang lalaking panghuli kong mamahalin. Ngiti ng dalaga, tsaka niya mabilis na inilapat ang labi sa pisngi ni Luke. Ang nasasakdal na sina Lucio Cartel at iba pang kasamahan nitong sangkot sa gulo. 19 ang nakakalipas, magpahanggang ngayon ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong pagpatay, pananakot at pagbabanta at pagiging sangkot sa iba pang iligal na gawain. Pagkatapos noon ay tuluyang nagdiwang ang puso ni Hyacinth. Ramdam na ramdam nito ang tunay na kalayaan ngayong alam niyang wala nang banta sa buhay nilang dalawa ni Luke. Luke, ngayong wala nang sagabal sa atin, gusto ko magpakalayo-layo tayo. Pero wag nating ibenta yung bahay. Hindi naman kay Papa yun, hindi ba? Gusto kong manatili yun sa pangangalaga ko. Dahil iyon lamang pag-aari ni Mama na meron ako. Ngumiti ang binata at tumango sa sinabi ni Hyacinth. Wala namang problema sa akin yun, Aya. Ikaw ang bahala. Nandito lang ako at nakasuporta sa'yo. Pero may pupuntahan sana tayo ngayon, ayos lang ba? Bagamat nagtataka ay tumango ang dalaga at sumama kay Luke. Ilang minuto lamang ay nakarating na rin sila sa pupuntahan. Simbahan? Anong ginagawa natin dito, Luke? Wala namang misa ngayon, di ba? Takang tanong ni Hyacinth nang inilibot nito ang paningin. Gusto ko lang siyang pasalamatan dahil ibinigay ka niya sa akin. At gusto ko habang nagpapasalamat ako sa kanya ay kasama kita. Papakita ako kung gaano ko kasaya dahil tinupad niya ang pinapangarap kong pag-ibig galing sa'yo. Gusto kong sabihin sa kanya na nandito ako sa tabi mo. Ang pinakamagandang obra niya at pinagmamalaki ko yon. Ngiting sagot ni Luke kung kaya't hindi rin mapigilang mapangiti ang dalaga. Nang pumasok sila sa simbahan ay tanging tunog ng mga sapatos nilang tumatama sa konkretong sahig at ang paghinga nila ang maririnig. Luke, gusto ko rin sanang pasalamatan dahil pinadalhan niya ako ng isang tagapagligtas. Nasa dinami-dami ng nagtangkang manligaw sa akin at kunin ang puso ko. May isang lalaking matyagang naghintay at gumawa ng paraan. Alam mo bang, kaya ako sumama sa iyo noon, ay hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit may kakaiba akong nararamdaman. At alam kong mahahanap ko lang ang kasagutan kung magkasama tayo. Nung unang araw na gumising ako kasama ka, napagtanto kong ang swerte ko dahil meron akong isang Luke Montenegro na handang gawin ng lahat, mapasaya lang ako. Kahit pa, walang kasiguraduhan kung masusuklian ko ba ang lahat ng yon. Hindi ko naman na iniisip yun.
Noong mga panahon na yun, Aya, ang tanging nasa isip ko lang ay mapasaya ka at magkaroon ako ng pagkakataong makasama ka kahit sa kaunting panahon lang. Kaso, sa kabutihang palad ay ngayon lamang naglaro ang tadhana na maganda ang kinalabasan. Nagawa nating makalaya sa mga kasinungalingan na kapalibot sa atin. Nagpapasalamat din ako sa kaibigan mong si Tara. Nung una ko siyang nakilala, pinagtaasan ako ng kilay. Pero alam kong pinoprotektahan ka lang niya. Pero nung naghingi siya sa akin ng tulong kung paano ka ililigtas mula sa pagpapakasal, mabilis din akong kumilos. Halos mabaliw ako nun, Aya. Doon ko lang napagtanto ang ibig sabihin ng mga tauhan ng papa mo nung araw na pinaghiwalay nila tayo. Napatingin sa kanya si Hyacinth na may pagtataka dahil sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Luke? Siya nga pala, ano pala nangyari sa'yo nung araw na yun? Tanong nito. Nung araw na yun, hindi ko na naisip ko anong gagawin nila sa akin. Mas higit ako nag-aalala sa'yo noon. Unang kita ko pa lang sa'yo noon ay alam ko nang hindi maganda ang pakiramdam mo sa inyo. Nababasa ko na kagad sa mga mata mo ang hindi pagiging komportable. Kaya nung nakuha ka niya mula sa akin, pinilit kong manlaban. Hahabulin sana kita noon dahil ayaw kong maranasan mo ulit yung pakiramdam na parang nakakulong. Ang kaso, sobrang dami ng mga tauhan ng papa mo. Nakipagbarilan ako sa kanila pero sinadya nilang hindi ako saktan. Pagkatapos nun ay narinig ko ang sinabi ng isa sa kanila. Sandali itong tumigil sa pagsasalita. Anong sabi, Luke? Kuryosong tanong ng dalaga na hindi inaalis ang paningin kay Luke. Sinabi nilang hindi siya pinapagalaw ni boss. Mapapakinabangan pa daw ito kaya hayaan niyong makaalis. Pero siguraduhin niyong hindi niya makukuha si Ma'am Hyacinth. Hindi ko alam kung anong pinupunto nila. Kaya nung malaman kong ipapakasal ka sa lalaking yun at sinabi sa akin ni Tara ang pagbabantang ginagawa sa'yo, doon ko napagdugtong-dugtong ang bawat detalye. Sagot ng binata kung kaya't napailing-iling ang dalaga. Tama nga ang iniisip niya noong nagkausap sila ni Tara. Yung tungkol sa kasunduan at pagkamatay ni Mama? Paano mo nalaman ang tungkol doon, Luke? Sunod na tanong ni Hyacinth kaya't hinawakan naman ni Luke ang kamay niya. Malawak ang koneksyon ng papa mo, Hyacinth. Pero mas malawak ang koneksyon ko. Tsaka hindi ako basta-basta. Isa akong secret agent. Napapahinga ako noon dahil sa trabaho. Simula noon ay pinag-isipan ko na kung paano kita liligawan nang makita kita. Mahal kita at mahal ko rin ang sinumang taong konektado sa'yo. Kaya hindi ko pinag-isipan ng masama ang papa mo. Kaya lang ay dumating tayo sa puntong kinakailangan kong imbestigahan ang background ng papa mo. Pasensya ka na, Aya, kung hindi ko sinabi sa'yo ang trabaho ko. Noong nabanggit mo na gusto mong maranasang mamuhay ng normal, naisip kong mas mabuti kung iisipin mong isa lang akong ordinaryong tao. Naiintindihan ko naman kung magagalit ka sa akin. Pero pumayag ka ng pakasalan ako. Wala nang atrasan yun Usal ng binata, kung kaya't napahalakhak ang dalaga. Hindi ko naman magagawang magalit sa'yo, Luke. Tsaka nagpapasalamat pa nga ako. Nang dahil sa'yo, nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mama. Alam mo bang lumaki ako na nasa isip ko ay namatay si Mama dahil sa panganganak sa akin? Iba na talaga ang nagagawa ng kayamanan sa tao, Luke. Mas nangingibabaw ang kasamaan para sa pera. Hindi pa rin mapigilan ng dalaga ang malungkot dahil doon. Bagamat galit ito sa ama, ay hindi pa rin niya lubos maisip na ginawa iyon ng sariling ama sa ina. Kahit nakakasawa dati ang ganung buhay, minahal ko si Papa. Kaya ang malamang itinuring niya lamang kaming basura at laruan ni Mama ay masakit para sa akin. Malungkot itong napangiti kaya't niyakap ito ng binata. Pangako, hindi ko ipaparana sa iyo at sa magiging anak natin yan ngayon. Mabilis na lumipas ang panahon, inabala ng dalawa ang paghahanda sa kasal nila at bawat araw ay wala silang sinayang na pagkakataon hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay nilang araw. Ang ganda-ganda mo, Aya! Bagay na bagay sa iyo ang suot mong gown. Sigurado akong masayang-masaya para sa iyong mama mo. At ganun din ako para sa iyo, Aya. Ang bilis ng panahon. Parang noon lang ay wala kang natitipuhan na kahit sinong manliligaw mo. Pero ngayon, ikakasal ka na. Hindi talaga natin masasabi ang panahon, no? Nakakatuwang makita na ikakasal ka na. Litanya ni Tara habang nakangiti at nakasuot din ng mahabang gown. Napakaganda nito sa suot.
Ilang oras na lang ay magsisimula na ang seremonya kung kaya't naghahalo ang galak at kaba nito sa puso. Maraming salamat din sa ginawa mong pagtulong, Tara. Masaya akong ikaw ang naging kaibigan ko. Wala kami ngayon sa ganitong sitwasyon kung hindi ka nag-usisa. Tsaka, sa'yo lang naman ako nagmana ng kagandahan eh. Pareho silang dalawang natawa. Nang dumating ang oras ay bumukas na ang simbahan. Kasabay noon ay pagtugtog ng musika habang naglalangat siya sa direksyon ni Luke. May luha ito sa mata at naghihintay sa kanya sa altar. Nagpalakpakan ng lahat at bakas ang saya sa mukha ng bawat isa. May tumututol ba sa kasalang ito? Tanong ng pari bago magsimula. Napangiti naman ang magkatitigan ng dalawa at nagpatuloy na ang seremonya. Buong oras ay nakatingin lamang sila sa isa't isa hanggang oras na para isuot ang singsing. Sa dami ng nangyari sa pagitan natin ay nandito pa rin tayo sa huli. Nakatayo sa harapan ng Diyos at sa karamihan at binibitawan ng mga pangako sa isa't isa. Totoo ngang para sa kapangyarihan pero o kayamanan ay magagawang magbago ng isang tao. Magagawang ipagpalit ang pagmamahal para sa mga bagay na walang halaga sa mundo kung hindi ang ituring lamang na isang palamuti. Ngunit napagtanto kong ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat ng kahit na anong bagay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi alam ang salitang pagsuko. Walang makakahadlang dito kahit pa buong mundo ang kumalaban. Kahit isang imposibleng sakit na ang humarang, hahanap pa rin ito ng paraan. Dahil ang pagmamahal ay walang limitasyon. Litanya ni Hyacinth bago tuluyang isinuot ang singsing sa daliri ni Luke. Handa na ba kayo? Sigaw nito habang nakatalikod at naghahandang pakawala ng hawak na bulaklak. Sa likod niya ay naroon ang kanyang mga abay na naghihintay. Kasama na doon si Tara. 1, 2, 3. Pagbibilang pa ni Hyacinth tsaka tuluyang inihagis ang bulaklak na kaagad ding nasalo ni Tara. Hala, pero wala pa akong boyfriend. Imposibleng ako ang ikakasal. Kibit-balikat na saad ni Tara hanggang sa isa sa mga kasamahan ni Luke ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isa pang bulaklak. Noon wala, pero ngayon magkakaroon na. Usal ni Hyacinth at nagtawanan ng lahat para sa panibagong kwentong magbubukas. At ngayong ayos na nga ang lahat at parehong nakamit ng dalawang puso ang minimithing masayang pagtatapos, ay kapwa na patunayan ni Hyacinth at Luke na higit na mas makapangyarihan ang totoong pagmamahal kumpara sa kasamaan. Sa pagsisimula ng panibagong kabanata, batid nilang may panibagong pagsubok na naghihintay sa kanila. Ganun pa man ay hawak kamay nila itong haharapin, kasama ang bubuuin nila ang pamilya. Kung mabibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon para muling ipanganak, pipiliin ko pa ring hanapin at danasin ang lahat ng pinagdaanan ko ngayon. Makasama ka lang, Aya. Anito, saka naglapit ang kanilang mga labi. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Her Investigative Suitor. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!